Nako, Joel, good morning. Good morning, Good morning, Isan. Monday na Good Monday morning. ngayon, ha? Good morning sa ating mga kapit-kabalitaan ngayong umagang ito. But Maganda almost pag-uusapan natin double ito. your money Ay, naku. after 1 week, ha? Ay, kahit pa. After Alam mo, 1 week, mabuti yung minsan ikaw medyo may pagka-cynical ka minsan. Ayan, Parang, tsaka sigurista, paano ako maniniwala na ang laki ng ipapabigay mo sa akin tubo? Yung bangko nga, hindi ako bigyan ng laking tubo, di ba? Sabi nga po, sana nga po, ito nangyari, nagsilbi ng babala para sa marami sa atin. Yung nangyari po sa mga investor ng Aman Futures Group. Pero, importante malaman din natin po kung paano nga ba yung gumagalaw yung ganitong klase ng scam. Hindi po kasi lahat ng investment scheme ay masama. At meron namang dumaan na rin sa tamang proseso, yung talagang wala naman lokohan to, di ba? Walang takbuhan. Kaya nga para himayin natin yung issue yan tungkol po sa mga investment scheme na ito, makakabalitaan at makakabalitaktakan natin ngayong umaga ito si Attorney Gerard Lucban, ang Commission Secretary, tagapagsalita din ng Securities and Exchange Commission. Secretary, good morning, sir. Good morning po. Demand ito si attorney. At nakakasama rin natin si Ginoong Ed Pilapil Jr., isang executive at business mentor. Magandang umaga po. Ed. Ed, Magandang umaga po sa inyong lahat. dito tayo hihingi ng mga tips ngayon. Oo nga. Siyempre, unang-una muna, tanungin natin si Attorney Lucban. Sir, ano po ba yung iba't ibang uri ng investment scam na kagad ang pag-usapan natin, di ba? Yung mga nakakapanloko na kagad. Diretsahin na natin. Diretsahin na natin, oo. Mabuti po yan na dumidiretso tayo. Kami po sa Securities and Exchange Commission, actually, gumawa po ng study dyan nung nakikita po natin yung recent history dito sa noong 2001. Okay. Marami ho na biktima dito sa G-Cosmos, kung maaalala nyo. 2001. After that, Okay. at sometime in 2002, 2003, itong Multitel, itong Tibayan, yung Mateo Group. Mateo Group. So, yeah. yung commission po, took it upon itself na meron po kami pinapaikot na team actually nitong as early as 2006, 2007, pupunta po sa regions yan, nagbibigay ng mga seminar. Hindi lang po dito sa proseso ng aming pagre-rehistro, yung mga services po na binibigay namin, kasama na rin po dyan yung common scams and swindles na tinatawag. At part of it, dinidiscuss po ng aming mga tauhan dyan, itong Ponzi schemes, unang-una. Ponzi. Ito po yung mga investment taking na scam naman po talaga o ito at saka yung pyramiding po yung nagfo-focus doon sa pagre-recruit. Yung Ponzi Secretary, no? Yung kinuha kay Susan, bibigay kay Joel. Hindi po ganun ka... Paano ba Ganun yan? din po nangyayari dyan, pero hindi ho masyado nagfo-focus sa pagre-recruit. Oo, Yung napapag-usapan ho natin kanina, yung pyramiding. Unang-una, ang common factor nitong dalawa, ng Ponzi scheme at saka pyramiding, aakitin po kayo niyan doon sa matataas na interest na ibibigay. So, ang common denominator nila lagi, yung mataas na interest, na return na of interest, investment. Parang Yes. ganun talaga. Yeah, at makikita po natin kung isang bagay ay kailangan maging skeptical ka. If it's Skeptical. too good to be true. Oh, yan. Oo. It's not true. It's not true. If it's too good to be true, it's Kanina not nga, true. pinag-uusapan nga natin, yung magagandang negosyo nga na nakaka 20-30% a year, ay napakaganda na niyan. A year. Eh pag kumuha sila ng investment, pag ang isang fund manager kumuha ng i-invest niya pa yan eh. So to make it too good to be true, ay imposible niya maibalik yon. Especially in a very short period of Very time. short period. Ay nangyari dito nasa simula, sabi sa balita, Sa na balita. magbibigay ka lang ng 1,000 doon sila nagsimula. Sa mga market daw yun. Sa mga Oo, market after vendor 1 week, yata. 700 babalik. Ay, imposible yan. Oo. Hindi Secretary pwede Gerard, ito may nangyari na, no? Nangyari na noong 2001. Oo, sunod-sunod na nga yun eh. Sila Balajay, di ba? Si Tama po Mateo. So, alam ko, dapat kumbaga, naging mapagmatsyag ang Securities and Exchange Commission. What happened? Bakit na ulit na naman ito sa Aman Futures Group Inc.? At I know you have oversight powers, di ba? Opo. Ano nangyari? Ito po, Naulit. siguro dito sa mga nag-ooperate na ganyan, kapag tinatry po nila na mag-operate below the radar, nagagawa po nila yan. Tinatanong po sa amin, meron naman po certificate of registration. Ano ho ang illegal dito? We've been trying to explain every year ho na umiikot itong grupo namin. Unang-una, hindi po sapat itong certificate of registration. Pag may pinakitang articles of SEC incorporation. certificate. Opo, meron po. Pag makita nyo po yung certificate na yan, pag binuklat nyo po yan, meron pong primary purpose. Kung Okay. titingnan po natin, ito pong huling kaso natin, yung primary purpose po niyan ay for trading lang. Hindi ho trading ng
securities or whatever. It's simple for goods. Commodities lang po to. Okay. Hindi po for commodities future. Kailangan nyo pa po ng isa pa pong lisensya, yung tinatawag natin na secondary license, para kayo payagan ng komisyon na magbenta ng securities or investment contracts to the public. So lagi po namin yan ine-emphasize. Ang nangyayari lang po kasi dito, naglagay rin po kami ng advisory dito sa nung lumabas po tong aman na bago pa po pumutok na yung scheme na to ay kaduda-duda. So, nasa tao na po yan kung makikinig po Tumuloy kasi pa sa rin amin. sila. Opo. Pero ginawa niyo po talaga yung part ninyo naman ng Hindi po sa paghuhugas ng kamay, actually wala po kaming complainants. Doon kahit nung nagsimula panahon na ito. nababali-balitaan niyo Opo, na. wala Nabalitaan pong niyo na. complainants, meron lang po mga inquiries sa amin. So, base po dito sa queries na nakakaabot po sa amin, yung commission po took it upon itself na to look into this matter. At nakita po itong scheme, ipinatawag po yung mga opisyalis na yan, at naglabas po kami unang-una ng advisory more than 2 months ago. Nakapost po yan doon sa website namin. Ipinost rin po doon sa mga opisina in conspicuous places. Ayun. Taga Joel, Sir Ed at Attorney Locba. Ito lang nakakausap natin sa telepono. Yung isang taga-Pagadian City mismo, ha? At Isa sa itatago mga natin siya sa pangalang Richard. Huwag muna nabiktima. nabiktima. Nabiktima, oo. Masaklap yung Richard. nangyari kay Joel. Kay Richard Joel, ano? Richard, oo. Nag-invest. Alias Richard. May nanggugulo daw sa kanya. Okay, Richard, good morning. Richard, good morning. Good morning po, mga. Okay, Richard. first and foremost, Richard, magkano ang ininvest mo sa Aman? Bali, sa beginning po, sir, bali 100,000. So, sa starting po yon, bali 80 lang po ang ino-offer nila sa mga investor. Magkano? Richard? 80%? 100,000 po. But yun ang So, ininvest yung mo? Oho. 30% ang kanilang ino-offer. 30% So, 8 after 8 days. 8 days. Opo, ma'am. 8 days. So, ibig sabihin mo, kung meron kang 100, mahirap ako mag-compute. Oo Eh, nga, sige, hindi. baka magaling Kung meron ka. ko 100, 30,000. Ganun ba O yan? 30% in 8 days. Opo, sir. So, teka muna, Richard. 1 week. Na ano yun, nakakolekta ka ng gano'n na malaking tubo. Oo, nakakolekta po ako, ma'am. So, bali, ganito ang nangyari sa akin. Ba't ka Bali, nagtuloy-tuloy? nag-invest ako ng 100,000. So, pagkatapos ng 16 days, kinuha ko yung kapital ko. So, yung tubo ko, yun na ang pinalakad ko. Okay. So, pag siguro mga August, hindi naman masyadong malaki yung interest ko. So, dinagdagan ko pa ng 220,000. Magkano? 220? 250. So, 20 or more or 20. less. Okay, Okay. so yung nabalik mo na yung dati mo pang 100, nadagdagan mo pa. Oh, nadagdagan ko pa. So, yung dinagdag ko, hindi ko na nakuha. Teka muna, paano mo paano nalaman nalaman? sa futures? May nag-recruit ba sa'yo? May nagsabi sa'yo, no, mag-invest ka dito, ganon? Bali, may kaibigan naman ako dyan, ma'am, na nagsabi na malaki daw ang kubo na ibigay sa kanila. So, Hindi ka so ba kaya ako nagduda? nangganyo. Hindi ka nagduda, ba't malaki? Ba't ang laking tubo? Nagduda naman ako, ma'am, pero marami pang tao na sumasali. Mayroon namang mga opisyal, mga abogado. So, malaking mga personalidad ang na-involve nito. So, kaya ako nainganyo. So sa isip mo, itong mga to nga, may pinag-aralan, malalaking tao, nag-i-invest, bakit naman hindi ako magte-take ng di ba? Parang gano'n, Richard. Tama. Oo po, ma'am. Okay. So initially, nag-invest ka ng 100,000, nakakuha ka ng 30,000 after 8 days, tapos Nagdagdag siya ng nagdagdag ka ng 220. Tama ba yun, Richard? Opo, sir. So, pan- Magkano lahat ang na-invest mo Invest mo, dyan? oo. So, yun ang na-invest ko, 220. Lahat-lahat. Yung lahat-lahat. Meron ka ba ni-recruit din? Wala na po. Yung sa pamilya lang po, sir. Yung pamilya mo, Pamilya mo, hinikayat mo rin. Oo. Anak ko, teka, may sabi, may mga nanggugulo daw sa'yo ngayon. Sino yung mga nanggugulo sa'yo ngayon? So, ang nanggulo sa akin, ma'am, yung mga pulis. Bakit? Bakit daw? Ang sabi nila, malaki daw silang alkansi. So, kaya naghanap sila ng paraan para makabawi. Kahit hindi kasali sa hindi yan official ng Ng Aman? investment.
Opo. Sinasali nila, hindi Binabalikan naman nila? ako lang nag-iisa na, hinaharas. Marami naman din, pero wala lang nagreklamo kasi galit sa kanya. O hindi, ikaw ba nag-recruit sa kanila? Bakit nagagalit sa'yo? Ba't kayo hinahabol ng mga pulis? Hindi naman ako nag-recruit, sir. So, Bakit ikaw? naghanap lang hindi ko alam po, ma'am, kung bakit ako ang hinaharas sa kanila. Bali, may mga ari-arian naman ako na kinuha sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin binabalik. Ari-arian, kinuha nino? Yung mga pulis. Kinuha sa'yo? Kinuha sa'yo? Opo. Anong klaseng ari-arian ito, Richard? Yung mga sasakyan ko. Kinuha yung mga sasakyan mo ng mga pulis. Opo. Naghain ka na ba ng reklamo laban sa mga ito? Sa ngayon, sir, ninegotiate ko pa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin na ibalik. Ano mga sasakyan ang kinuha sa'yo? Yung dalawang sasakyan ko po, four wheels. Bakit daw yun? Bakit para saan daw yun? Nag-invest daw kasi yung mga So, pulis. yun ang Siya bayad? nahabol. Oo, siya nahabol. Hindi ba ikaw naman daw talaga siya nag-recruit sa Siya kanila? rin naloko. Ha? Hindi naman, ma'am. Wala naman kami transaction doon. Iwan ko bakit kung ako ang hinaharas nila. Yung mga kamag-anak mo, ano sabi sa'yo? Ikaw kasi ang nag-hikayat din sa kanila. Dali, takot sila sa kanila, ma'am. Kasi, Kanino takot? Sa mga pulis? opo. Anong balak mong gawin? Anong balak mong gawin, Richard? Sa ngayon, hindi pa rin ako umuwi sa amin, sa Pagalian, kasi binabantaan yung buhay ko. Paano sa parang nag-ano ka ngayon, nagtatago ka ngayon, hindi ka, wala ka ngayon sa Pagadian, ikaw nasa ibang lugar muna. Opo, ma'am. Naman, kawawa ka naman, wala ka ng pera, nakuha na yung pera mo, kinuha yung mga ari-arian mo, nagtatago ka pa ngayon doon sa mga humahabol sa'yo. Alright, balikan natin si Ed. Sige. May kakilala, huling tanong ko rin, may kakilala ka ba doon sa Aman Futures na yan? Talaga, para Yung opisyales. ganyan. Dali, may kaibigan ako po dyan, ma'am. Bali, yun ang talaga. Before pa ang aman, kaibigan naman kami. So, kaya ako na inganyo din. Sino? Sino kaibigan mo doon? Yung may isang pulis. May isang pulis. Isang pulis din, kaibigan mo. Ano siya doon sa Aman? Bali, investor din. Investor din. Hindi naman opisyal. Hindi opisyal. So, teka muna, ano naging lesson sa'yo ngayon to, Richard? Anong naging So, aral? bali, yung lesson ko, hindi tayo dapat maniwala kaagad lalong-lalo na malaki ang interest. Kasi baka maloko din at tayo uli. So, ang suma total na naloko sa'yo, 220,000. Tama ba? 120,000 po. 220, alright. Naku, salamat, Richard. At naku, ingat ka, ha? Ingat. Maasa ka pa ba na papabalik pa yung pera sa'yo? Sa ngayon, ma'am, hindi na ako umaasa kasi malaki namang halaga yung kanilang mababayaran sa lahat ng mga tao. So, tinanggap mo na yon na wala na. Natanggap ko pa, pero yung hindi ko matanggap, bakit ako pa ang hinahabol nila, hindi naman ako kasali sa investment. Oo, syempre, minsan, yung pagka nawalan ka ng perang gano'n, lalo na kung pinagpagura mo, minsan, ang hirap paunawa, katulad na nangyayari sa'yo. Anyway, maraming salamat, Richard. Ingat ka, ha? Opo, ma'am. Ayan. Ingat. Ito,